Kay Soto big man plays at Gilas short-term goal kunin ang dalawang panalo ngayong first window ng FIBA Asia Cup qualifiers laban sa team ng Hong Kong at Chinese Taipei. Player na itatapat ng Chinese Taipei sa Gilas Big si William Artino, ang player na kasama ng Chinese Taipei na tumalo kina Kuwame Belga at sa team ng Rain or Shine sa Jones Cup. Pinag-iiskuran nga niya sina Kuwame at Belga, may palag ang Taipei pero kay Soto mainit-init pa sa kanyang high-level performance sa Japan B1 B-League at nakikita natin na magtutuloy-tuloy ito hanggang dito sa FIBA Asia Cup qualifiers first window. Big man plays na muna tayo ni Kaiju at nag-i-improve na nga rin ang kanyang offensive plays sa loob ng paint. Sa eksenang ito halos sabayan ang pag-angat ni Kay Soto at ng import, merong madiin na body contact ang import pero itong si Kaiju nagawa pa rin na maipasok ang kanyang tira. Medyo may katagalan nga bago na ibigay ang bola dito kay Kai sa play na ito at import nga rin ulit ang ka-match up ni Kaiju dito. Pinasa sa kanya ang bola, binato na kaagad ni Kai sa ring, pumasok at may tulak pa nga sa likod ang import pero walang tinawag na foul. Maganda at madalas na mga import ang nakaka-match up ni Kai sa Japan B1 B-League at napapanatili ni Kai ang pakikipag-compete sa high-level competition. Parang naglalaro na nga lang si Kay Soto sa play na ito dahil na rin sa tatlo-tatlo ang mga players na nagbabantay sa kanya. Ilang ulit na nakuha ni Kai ang offensive rebound bago tuluyang pumasok ang kanyang tira. 1 versus 1 naman laban sa import. Ang play na ito maganda ang galaw ni Kai, pumasok sa shaded area, merong spin, bangga bago tumira. Mas nanaig ang opensa ni Kai kontra import sa play na ito. Masasabi natin na kaya naman talaga ni Kay Soto na gumawa ng opensa sa loob ng paint kapag 1-on-1 ang labanan at nahihirapan lang naman si Kai kapag naiipit siya sa double team. Persado na naman ang opensa ni Kai dito, laban pa rin sa import. Umikot, konting dribble bago umangat at meron nga ring body contact. Mabigat ang import pero nakaya pa rin ni Kay Soto na maipasok ang kanyang tira. Dito naman masasabi natin na talagang malakas si Kaiju, ang masigurado na pasok ang bola sa pamamagitan ng kanyang mga dunk at alley-oop plays. Napakaastig ng follow-up ni Kay Soto dito, napasigaw ang mga commentators kapag ganitong mga play ang nagagawa ni Kaiju. Kahit na double team si Kai sa pagkakataong ito ay nanaig pa rin ang kanyang height at soft touch. Malapit na siya sa basket kaya naman umikot ito ng konti sabay tira. Ito ang masasabi natin na isa sa pinakamalupit na dunk ni Kai sa Japan B1 B-League. Nakipagsabayan pa nga ang import para sa rebound sana pero si Kai nakuha ang bola at niyanig ang ring sa kanyang malupit na dunk. Dinig na dinig ang sigawan. Ang mga fans at maging ang mga commentators ng laro ay nagustuhan ang ipinakita ni Kai dito. Ito yung offense ni Kai na parang naging baliwala ang mga players nilang kalaban dahil dire-diretso na lamang ito sa basket. Walang dribble, ilang hakbang lang niya ay nakalapit na siya sa ring, ginamit ang board, pasok ang kanyang tira. Import laban kay Kay Soto, pumoste si Kaiju, umikot si Kai sa kanyang right side, hindi nakasabay ang depensa, pasok na naman ang kanyang tira dito. Kitang-kita na angat talaga ang opensa ni Kai sa loob ng paint at dito ay kinain niya ang depensa gamit ang kanyang hook shot. Mahirap nga rin na masabayan si Kai sa mga rebound play na kung saan maganda ang kanyang pwesto dahil sa kanyang height at dito isang soft na tip-in ang kanyang nagawa. Madalas nga rin na foul lang binibigay kay Kay Soto kapag nasa loob na ito ng paint at maganda ito dahil mas nasasanay pa si Kai na may pasok pa rin ang kanyang tira kahit na mabigat ang depensa at merong foul na ibinibigay sa kanya. Para sa akin mas nagugustuhan ko ngayon ang laro ni Kai sa loob ng paint dahil unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang pagposte at ito pa ay laban sa mabibigat at malalakas na import ng Japan B1 B-League. Babawi ngayon ang Gilas Pilipinas sa ginawa ng Chinese Taipei sa Rain or Shine sa nakaraan lamang na Jones Cup at tinambakan nga ng Chinese Taipei ang Rain or Shine sa kanilang laro na pinanghunahan ng kanilang player na si William Artino at mas naging maganda ang laro niya laban sa bigs ng Rain or Shine na sina Kuwame, Belga at iba pa at natambakan niya ang Rain or Shine sa larong ito. Parehasan ang laban, tig-dalawa ang import ng bawat team. 100% fully recovered na nga si Kai sa kanyang back injury at iba na ngayon ang mapapanood nating Kaiju kumpara sa FIBA World Cup, mas improved version. Alam naman natin na iniinda pa rin ni Kai ang kanyang back injury noon sa FIBA World Cup at may pag-aalinlangan ang mga doktor sa kanya noon at naging dahilan pa nga ito para ma-delay ang pagsali niya sa ensayo. Kaya masasabi natin na wala sa 100% si Kai sa mga panahong iyon pero nakapagbigay pa rin ito ng mga magagandang plays kagaya ng mga napapanood natin ngayon. At pagkatapos nga ng FIBA World Cup ay alam naman natin na matagal na nawala si Kai sa hardcourt dahil kinailangan niyang magpahinga at makarecover ng gusto sa kanyang back injury bago ito nalipat sa team ng Yokohama B Corsairs at sa team nga ng Yokohama B Corsairs ay hindi binigla ni Kai ang laro, unti-unting nadagdagan ang playing time niya hanggang sa uminit na ang laro niya. Magkasunod na double-double ang kanyang nagawa sa kanilang latest 2 games. Nagawa ni Kai na tapatan si Johnny Mooney na isang club MVP ng Perth Wildcats sa NBL Australia at Xavier Cooks na isang NBL Australia MVP, naging NBA player at ngayon ay nasa Japan B1 B-League at sabayan pa sila sa loob ng basketball court ni Mooney. Pero itong si Kai Soto hindi nagpatinag at halos kinakaya nga rin ang dalawang OC basketball players na ito.
Prediction natin, papalag ang Hong Kong lalong-lalo na ang Chinese Taipei at posibleng maging dikit ang laban pero mananalo pa rin ang Gilas. Pero kapag nakuha naman na kaagad ng Gilas ang magandang momentum nila ay magkakatambakan ng malakihan sa game na ito pabor kina Coach Tim Cone at sa Gilas team.